Dapit hapon at nag-aagaw na ang kahel at bughaw na kalangitan. Sa isang mahabang eskinita ay naglalakad ang isang dalaga na nakasuot ng oversized t-shirt, maluwag na pantalon, lumang rubber shoes at baliktad na baseball cap. Payat siya pero hindi mahina tingnan. May tindig siya na kakaiba ang sinisigaw na kumpiyansa. Maputi siya hanggang balikat ang buhok. Ang kanyang abelyanang mga mata ay may bahid ng tapang at lungkot. Parang may kwento sa likod ng bawat titig. At ang kanyang ilong ay hindi ganong katangusan. Pero siya yung tipo ng babae na kapag nakilala ay mahirap nang makalimutan. Siya si Milana Ramos, 25 taong gulang. At makikita ang matinding pagod sa kanyang muka habang iika-ikang binabaybay ang lumang daan pa uwi. Kagagaling lang niya sa kanyang racket at sa loob ng suot na sapatos ay dumudugo na ang likuran ng kanyang paa dahil sa maghapong paglalakad. Ine, ano? Kamusta paghanap ng trabaho? Sabi ng anak ko nakita ka raw niya sa plaza, nag-aabot ng flyers. Natigilan sa paglalakad si Mila at napalingon sa nagsalita. Sa tarangkahan ng isang konkretong bahay na may kulay pulang bubong ay may isang babae na nasa late 50s, dali-daling tumigil sa pagwalis at sabik na naglakad palapit sa kanya. Aling Cora, sabi pa ni Mila na batid na niyang front act lamang ang pagwawalis at ang pakay talaga nito ay harangan siya sa pag-uwi para mausisa siya. Wala pa rin pong tumatawag sa akin kaya habang naghihintay, naghahanap po muna ako ng ibang mapagkakakitaan. Ah, ganun ba? Sabi nito at tumango. Sayang naman ka kung ang diploma mo. Nagpilit ka pa namang makagraduate, tapos biglang mamimigay ka lang ng flyer sa plaza. Gumuhit ang tipid ng ngiti kay Mila. Sadyang mahirap po talagang makahanap ng trabaho, lalo pat maraming kakompetensya. Ay siyang tunay ka naman ine. Buti na lang talaga itong si Carissa ko. Pinalad agad. Dahil pagka-graduate, nakahanap agad ang trabaho. Sana pala ibang course ang kinuha mo. Sa bagay, nariyan na yan. Siya sige, hindi na kita aabalahin. Umuwi ka na at baka kailangan ka na ng lolo at lola mo. Napakuyom ang dalawang mga kamay ni Mila at lumamlam ang mga mata habang pinagmamasdan ang pagtawa nito sa kanyang harapan. Gusto niyang hablutin ang maluwag nitong pustiso at itapon sa nooy lumalagablab na siga nito ng mga tuyong dahon. Sige ho, mauuna na ako. Salamat ho sa concern. Nagpipigil niyang sabi at tuluyan ng umuwi. Pagdating sa bahay kubo, ay nagmano lamang siya sa Lola Edna at Lolo Tino niya, saka walang imik na nagtungo sa kanyang kwarto. Tanging malungkot na tinginan ang nagawa ng dalawang matanda at minabuting hindi na muna magtanong dahil nauunawaan ng mga ito ang kanyang pinagdaraanan. 14 na taon lamang si Mila nang magpasya siyang umalis sa poder ng kanyang ina at lumuwas sa probinsya para manirahan sa kanyang lolo't lola. Buisit. Bulong niya at patapong inihagis ang bag kung saan nagkalat ang mga flyers na pinulot niya sa kalsada na marahil tinatapon rin ng mga tao pagkatapos na tanggapin sa kanya. Umayo siya ng higa at malungkot na tumitig sa lumalaglag ng kisame ng kubo. At maya-maya nga lang ay tumulo na ang kanyang mga luha dahil sa matinding dismaya na nadaramdaman. 6 na buwan na rin simula nang graduate siya at ni isa sa mga pinag-applyan niyang hotel ay wala man lang tumawag sa kabila ng magandang credentials niya. Makaraan ng ilang minuto ng pag-iyak ay kinuha niya sa bulsa ang cellphone at idenial ang numero ni George. Si George Murillo ay ang matagal na niyang manliligaw na nakilala niya noong nagkaroon ng performance test ang kanilang school at naimbitihan ang management department mula sa isang kilalang hotel sa syudad. Hi George. Usal ni Mila nang sagutin nito ang tawag. Nanginginig ang kanyang mga labi sa pinipigilang mga luha. Kaya naman marahas niya itong pinunasan at umayos ng upo sa kama. O Mila, napatawag ka. Rinig ang kasabikan sa boses nito. Magtatanong lang sana ako kung paano pa makarating dyan at magkanang pamasahe kung kakailanganin. Saglit na natahimik sa kabilang linya si George. At pagkaraan ng ilang segundo ay maririnig ang malakas na sigaw ni George. Tinatanggap mo na bang ngalo ko? Napalunok ng laway si Mila at kahit masakit sa kalooban, pilit siyang tumango. Oo, sinasagot na kita. Yes, sa wakas. I love you, Mila.
Sobra. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo sa akin. Pilit nang ngumiti si Mila at kahit anong punas ay patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Salamat, George. Ganito, susunduin na lang kita sa port this weekend. Mag-ready ka na. Tamang-tama by Monday. Isasama na agad kita sa Royal Crest para magkasama tayo sa trabaho. Salamat talaga, George, ha? Sige, gagawin ko yun. See you, Mila. Sige, George. Ibinaba niya ang tawag at tabagsak na humiga ulit sa kama. Saka tahimik na umiyak hanggang sa makatulog. Kinabukasan, maaga siyang gumising at nag-asikaso ng pagluluto para makapunta sa bayan upang asikasuhin ang mga kailangan niyang dokumento sa pag-a-apply ng trabaho. Mila po, bakit hindi ka pabihis? Hindi ka ba pupunta ng racket mo? Inaantok pang tanong ni Lola Edna paglabas nito sa kwarto. Umiling si Mila at pilit nang ngumiti. Hindi na ho, Lola. May trabaho na ho ako. Gumuhit ang malaking ngiti sa labi ng Lola Edna niya at halos mapatalon sa tuwa. Talaga ba, Apo? Tumango si Mila. Pero sa luwasan ho, natanggap po ako sa malaking hotel roon eh. Yung isa sa mga bumibisita ho kasi sa school noon, tinawagan ako at inalok ng trabaho. Diyos ko, maraming salamat po. Masayang masaya ko para sa iyo, Apo. Sabi ng matanda at sabik siyang niyakap. Ano mga kailangan mo? Gusto mo bang samahan na kita? Umiling si Mila. Hindi na po, ako na pong bahala, Lola. O siya, ako na magtatapos ng niluluto mo. Maligo ka na at nang makalakad na agad sa mga dapat mong puntahan. Walang pagsidla ng saya ng kanyang lolo at lola sa mga sandaling iyon. Habang kumakain, hanggang sa ihatid siya nito sa labasan. Dahil dito, kahit na paano ay nabawasan ang bigat ng loob niya na maiiwan niya ang dalawang matanda. Sa pagsapit ng Sabado, maagang nagpaalam si Mila kina Lola Edna at Lolo Tino para pumunta sa port. Minabutan na niyang hindi makilala ng mga ito si George dahil gusto niyang isipin ng mga ito na nagkaroon siya ng trabaho dahil deserve niya at pinaghirapan niya. Pagdating sa port, ay saglit lamang siyang naghintay sa terminal at dumating na rin agad si George. Love! Sabik nitong usal nang makalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Dahil ito ang unang pagkakataon na niyakap siya nito, hindi ganun kaganda ang pakiramdam ni Mila. Parang gusto niya itong itulak pero pinigilan niya at pinilit ang sarili na yakapin ito pabalik. Hay! Manuyo-nuyo ang laway na usal ni Mila. Bumitaw ito ng yakap at tumitig ng matagal sa kanya. At ganoon na lamang ang gulat ni Mila nang marahang lumalapit ang mukha nito sa kanya. Sa bigla ay agad siyang umatras. Sorry love, nabigla ata kita. Sabi ni George. Sorry, hindi pa kasi talaga ako marunong eh. Hayaan mo, makakapag-adjust rin ako. Nahihiyang sabi ni Mila at pinisil ang kamay nito. Ngumiti naman ito at hinawakan ang kanyang kamay. Naunawaan ko. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin. At bago pa siya makareact, ay mabilis nitong siniil ang mga labi niya ng isang halik. Mabilis na halik na parang umubos sa hininga ni Mila. Hindi dahil sa nagustuhan niya, kundi namumuyo siya sa galit. Di mo kailangan ibalik sa ngayon. Hayaan mo lang akong gumawa. Napakalambot ng mga labi mo, love. Naglapat ang mga ngipin ni Mila at napalunok ng laway. Sige. Gamit ang isang kamay, kinuha ni George ang iisang bag na dala niya at ito na ang nagbitbit. Magkahawak kamay silang sumakay sa barko at para makaiwas sa mga posibleng usapan o di kaya ay pagtatangkang magnakaw ulit ng halik, minabuti na lamang ni Mila nang tumulog buong biyahe. Nang makadaong sa port ng Toledo, muli siyang natulog sa kotse ni George. Hanggang makarating sa apartment nito, patuloy siya nagpalusot at piniling matulog muli para makaiwas dito. Dahil ang relasyong ito ay para lamang naman talaga sa trabaho. Good morning, love. Bati ni George paglabas niya ng kwarto kinabukasan. Nagluluto na ito sa kusina. Good morning. Sorry, ang sarap ng tulog ko. Pag-iinarte pa niya habang nag-iinat. Okay lang, love. Alam ko naman na pod ka pa sa biyahe. Halika, kumain muna tayo. Tumango siya at sinaluhan ito sa pagkain. Habang kumakain, hindi naman na siya nagulat na kung saan-saan na naman napapadpad ang kamay nito.
Ah, love, ang aga-aga, gigil ka na kagad. Alam mo bang hindi yan mabuti sa katawan? Bakit hindi mo na lang ako kwentuhan tungkol sa Royal Crest? Para naman may alam ako ng konti. Natigil ang kamay nito na nagbabadya ng pumasok sa suot niyang t-shirt at nangalumbaba. Di ba dapat sinearch mo na yan? I know, love. Pero basic information lang naman yun eh. I mean, yung actual na nangyayari sa loob. Sa araw-araw ba? Alam natin na malayong-malayo ang nilalagay sa internet sa actual na nangyayari sa loob. Hindi ba? Ngumiti ito at hinawakan ang kanyang kamay. May point ka naman. So, ang Royal Crest ay pagmamayari ng mga Serad. I'm sure alam mo na yun. Pinupuri si Ma'am Catherine Serad sa magaling niyang pamamalakad. Kagaya na sinasabi sa internet. Totoo, mahigpit talaga at matikuloso si Ma'am. Gusto nito lahat perpekto, lalo na sa kalinisan at kaayusan. Sa araw-araw dapat nagdi-disinfect ang lahat ng mga rooms. Walang kahit anong alikabok ni katiting na basura. Kahit nga sa mga bisita sa hotel mahigpit rin pinapatupad ang kaayusan. Nagpapaalis sila ng mga guest kung sa tingin niya hindi ito marunong sumunod sa patakaran kahit na nasa VIP pa. Nagkisibak sila ng mga empleyado kung may bumali ng batas. Ganun siya kahigpit. Pero sa kabila ng tila perpektong pamilya, may nagsasabi na may tinatagong dumi rin ang mga Serad. Hindi nga lang mapatunayan kaya hanggang ngayon palaisipan pa rin. Tumungo si Mila pero imbes na manghina ang loob, lalo pa siyang ginanahan dahil wala rin siyang gustong gawin kundi maayos na trabaho. Pagkatapos kumain ay nagpunta na sila sa mall para mamili ng mga gamit at damit na kakailanganin niyang suotin sa pagpasok sa trabaho. Pag-uwi, inubos lamang niya ang oras sa pagdiligpit ng mga pinamili at paghahanda kinabukasan para sa kanyang interview. Dahil sabi ni George ay direct hire ang mga hotel staff ngayon kaya good timing ang punta niya. Kinabukasan, maagang naghanda si Mila. Sinuot niya ang isang formal white blouse at itim na pencil skirt na tinernohan ng simpleng black shoes. Light makeup lang ang nilagay niya at tamang ayos ng buhok. Grabe, ang ganda mo talaga, Mila. Bulilas ni George paglabas niya ng kwarto at naghihintay ito sa hapag kung saan handa na ang kanilang umagahan. Salamat. Hindi ko nga alam kung okay na bang itsura ko Love, sinasabi ko sa'yo, sa ganda mo ngayon. Kahit hindi ka sumagot sa interview, makukuha ka na. Sige na, ako na magtutuyo ng buhok mo. Kumain ka na. Kinuha nito ang suklay at blower, saka maingat na tinuyo ang kanyang buhok. Naantig naman ang puso ni Mila sa ginawa nito. Pero agad niyang binawi nang magsimula na naman itong halikan siya, kadahagod ng buhok. Pagkatapos kumain ay nagtungo na sila sa hotel. Napakalawak sa loob ng hotel. Mamahalin lahat ng mga gamit, mula sa mga ilaw hanggang sa mga furniture. Pagsakay ng elevator, sa 5th floor sila bumaba at doon tumambad ang katakot-takot na pila ng mga aplikante na nagpatindig ng balahibo ni Mila. Love, sige na, upo ka na. You'll be fine. Basta ipakita mong credentials mo and show your skills. Pinisil ni George ang kanyang kamay at nakangiting nagpaalam para magpunta sa opisina nito. Bandang 12:00 na siya nakapasok sa opisina ng HR. At makaraan ang mahigit 20 minutes, matiwasay naman na nakasagot si Mila sa lahat ng katanungan ng HR. Pati ang mga pinaggawa nito ay nagawa niya ng maayos. Okay, thank you. Maghintay ka lang until 4 p.m. Pagkatapos ng pinakahuling applicant, tatawagan namin ang mga nakuha. If hindi ka natakatanggap ng tawag, alam mo na yon, okay? But you did great. Compared to the first 100 applicants, you did well. Thank you, ma'am. Lumabas sa opisina si Mila na malakas ang loob na makukuha siya dahil binigay niya ang lahat. Sumakay siya sa elevator pero habang papasara na ang pinto ng elevator, isang pamilyar na figura ang nahagip ng kanyang mga mata at mabilis na pumintig ang kanyang puso. Ate, bulalas niya. Sa loob ng 11 taon, simula nang tumungtong ang mga paa niya sa probinsya ng San Isidro, ay wala siyang ginawa kundi hanapin ang nakatatanda niyang kapatid na si Tiana. Pero sa pagkakataong ito, pinili niyang isantabi muli ang pag-asang baka yun na ang kanyang kapatid sapagkat malamo namang makita sila rito.
Nagpunta siya sa lounge kung saan nagpa siya siyang manatili habang nagbabasa ng libro. Saktong pagpatak ng 4:00 ng hapon, umilaw ang cellphone ni Mila at nakita ang isang hindi kilalang numero. Hello? Kabado pero kalmadong sagot niya. Hi, Miss Milana Ramos. This is from Royal Crest HR. I just want to inform you that you are now hired as hotel staff. Can you come by today in the office to finalize your documents? Yes, ma'am. Sabik na sagot ni Mila. Pagkababa naman ng tawag ay agad na nagtungo sa HR si Mila para pumirma ng kontrata. 5:00 na siya natapos at gano'n na lang ang labis na saya niya na magtungo sa parking lot kung saan naghihintay si George. Tanggap ako! Patalon na yumakap si Mila kay George sa sobrang saya. Ngumiti naman si George at marahang hinagod ang kanyang likod. Sabi ko naman sa'yo, love eh. Alam kong kaya mo. Kaso, agad na nagbago ang mood ni Mila nang halikan nito ang kanyang leeg ng walang pasabi. Pero hindi naman niya maipakita ang totoong nararamdaman dahil utang niya ang lahat dito. Agad siyang bumitaw sa yakap at pinakita ang kanyang name pin. This is it. Tara na, umuwi na tayo para makapag-celebrate. Pilit nang umiti si Mila at tumango. Pagdating sa apartment ay nagluto sila ng spaghetti at sinabayan ng pizza na in-order nila sa daan kanina. Pagkatapos ay nagpalusot siyang pagod na nang magtangka itong maglambing. Buti na lamang at agad itong tumigil. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakaiwas. Pero sisikapin niyang makapag-ipon agad at nang makalipad na agad siya papuntang ibang bansa. Sa puso niya, mukhang mabait naman na tao si George. Pero hindi talaga niya ito kayang mahalin. Kinabukasan, sabik na pumasok sa trabaho si Mila. Orientation lamang kasama ang mga bagong hired rin. At habang iniikot sa hotel, ay muli na namang nahuli ng kanyang mga mata ang pamilyar na figura na parang ang kanyang kapatid. Pagsapit ng tanghali, habang nag-iintay kay George sa employees area kung saan kumakain ng mga hotel staff, ay tumawag muna siya sa lolo't lola niya. Hi La! Bati niya dito na may magandang ngiti. Apo, kamusta? Miss ka na namin agad. Natawa naman siya dahil rinig niya sa kabilang linya ang pakikipagtalo ng kanyang lolo na ito naman ang babati. Lola, ngayon pong simula ako sa trabaho. Baka sa katapusan makapagpadala na po ako. Naku po apo, salamat. Salamat naman at maayos na palang kalagayan mo riyan. Wag mo munang alalahanin ang pagpapadala mo ha. Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Salamat po Lola. Oo nga po pala. Saglit na tumigil si Mila at nagtatalo pa ang isip kung itatanong ang katanungang kahapon pa niyang gustong itawag. Ano yun, apo? Lola, si ate po. Nung umalis siya 11 years ago, tumawag po ba siya ni minsan sa inyo? Naku, apo, wala. Ni minsan ay hindi man lang tumawag si Tiana sa amin. Ah, ganun ho ba? Bakit, apo? Nakita mo na ba ang ate mo? Ah, hindi ho. Na-curious lang ho ako. May nakita ho kasi akong kamukha niya rito. Ganun ba, apo? Hayaan mo, apo. Balang araw, babalik rin si Tiana sa atin. Sige po, Lola. Kailangan ko na pong ibaba ito. Sige, apo. Salamat. Mabilis na lumipas ang mga buwan at walang ginawa si Mila kundi ang pagbutihin ng kanyang trabaho. Kasabay nito ay tahimik niyang inaasikaso ang mga dokumento niya papuntang Japan. Sinikap niyang magtipid at hindi pumalya sa pagpapadala sa kanyang lolo at lola at ang pagbibigay ng kabahagi sa gastusin sa apartment. Kahit paano, kung umalis na siya, walang maisusumbat sa kanya si George. Isang gabi, habang palabas sa kwarto sa 10th floor, nakakatapos lamang linisan, ganoon na lamang ang saya ni Mila nang sa wakas ay makatanggap ng text mula sa recruitment agency para sa interview niya sa pinapasukang trabaho sa isa sa mga hotel sa Japan. Yun lamang, sa pagdating ng araw ng kanyang interview, isang di kilalang numero ang tumawag sa kanya. Nasa bus stop na siya at naghihintay na ng biyahe papunta sa recruitment agency. Hello? Sagot niya sa numero, pero tanging katahimikan ang nasa kabilang linya. Hello? Sino to? Sorry, baka wrong number ka ha. Marami pa akong gagawin. Isnis niyang sabi dahil ayaw niya sa lahat yung tatawag tapos hindi agad magsasalita. Ibababa ko na ha. Mila,
Parang tumigil ang lahat kay Mila nang marinig ang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Pero alam na niya kung kanino ito. Ate? Rinig niya ang pagtawa nito. Kilala mo pa rin pala ang boses ko. Bakit ka tumawag? Pwede mo ba akong puntahan? Nasa St. Jude Hospital ako eh. Please Mila, buntis ako at may cancer. Bumagsak ang kamay ni Mila at hindi nagawang makasagot. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. 11 years? Tapos, ganun lang? Dumating ang bus na biyahe sana papunta sa recruitment agency, pero hindi niya nagawang sumakay. Nanatili lamang siyang nakatayo at nakatulala sa kawalan. Bakit ngayon pa? Anong gusto niyang mangyari? Maawa siya. At ano? Pero sa kabila ng matinding pagkakipagtalo sa sarili, natagpuan na lamang niya ang sarili sa harapan ng St. Jude Hospital. Tiana Ramos, hirapan niyang sabihin sa reception area ng ospital. Wait lang ma'am. Okay po. Pinanood niya na mag-type ang nurse at ilang saglit lang ay nagbigay na ito ng sagot. Wala pong Tiana Ramos. Tiana Serad, room 306 po. Okay, salamat po. Nagtungo si Mila sa third floor at hinanap ang room 306. Pero nang makita ang room 306, hindi niya nagawang pumasok. Mula sa labas, doon lamang niya pinagmasdan ng kanyang kapatid na nakahiga sa kama at kita ang panghihina sa muka. Malaki nga ang kabuntisan nito. Tiana Serad, nakapag-asawa na si ate. Bulong niya. Huling nakita niya ang kapatid ay masigla pa at malakas. Hindi niya inaasahan na makikita ito sa ganoong sitwasyon. Kaya minabuti na lamang niyang magpunta sa waiting area ng ospital at maupo roon buong maghapon. Isinuko na niya ang interview niya dahil wala na rin naman siya sa wisyo para sumagot pa. Madilim-dilim na magpasa siyang umuwi. Ang perang ibabayad niya sa agency ay ipang-down na lamang niya para sa kapatid. Dadalawa lamang silang magkapatid kaya kahit mabigat, pinili ni Mila na isakripisyo ang pangarap. Madugtungan lamang ang mga araw ng kanyang kapatid. Simula ng araw na iyon, hindi man magpakita, sinisikap ni Mila na dalawin ito at magdala ng mga pagkain. Naroon pa rin kasi ang galit niya noong iwan siya nito sa poder ng kanilang ina at mag-isa siyang tiniis ang lupit ng stepfather nila. Isang gabi, habang nag-iinat pa pagkatapos na malinisan ng buong kwarto sa araw na iyon, nagkataon na daraan siya sa office ni George. Saglit siyang tumigil sa tapat ng pinto para silipin. Kaso, pagsilip niya, hindi niya inaasahan ang tagpong bubulaga sa kanya. Sa mesa ay may nakadapang babae, habang si George ay nakapikit at gigil na gigil sa ginagawa. George? Nangangatal na usal niya. Napamulat si George at humahango sa naglaglag ang panga nang makita siya. Love? Naglapat ang mga ngipin ni Mila, pero hindi na siya nag-aksaya pa ng laway. Tumalikod na siya at lumabas ng opisina nito. Mila, saglit! Hinablot nito ang kanyang braso, pero buong lakas niyang binawi ito. Wag mo ko nga hawakan. Bumitaw naman agad ito at maiyak-iyak na nagsusumamo. Love, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi dapat ako nagpatukso sa dahil lang sa hindi mo maibigay sa akin. Ngumisi ng mapait si Mila. Hindi naman siya galit. Dismayado lang dahil buong akala niya mabuting lalaki si George. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. At tama ka. Kasalanan ko. Sige na, ituloy mo ng ginagawa mo. Hindi ka pa ata tapos. Nalaglag ang panga nito, pero hindi na niya inantay pa itong makasagot. Tumalikod na siya at agad na nagtungo sa staff room. Nagpalit lamang siya at nagpa siya ng umuwi. Pagdating sa apartment, nagmamadali siyang nag-impake at iniwan ng mga gamit na bigay ni George. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero isa lang ang sigurado niya. Malaya na siya. Pero habang naglalakad papunta sa bus stop, isang hindi kilalang numero ang tumatawag sa kanya. Hello? Sagot niya sa tawag. Mila, si ate to. Sorry, hindi ko na kaya. Sorry Mila, ikaw nang bahala sa lahat. Salamat. Salamat sa mga padala mo at pagbisita mo araw-araw. Hindi na tinapos ni Mila ang tawag.
Agad siyang pumara ng taxi at nagtungo sa ospital. Pagdating doon ay halos aliparin na niya ang papunta sa 3rd floor. Nagbabaka sakali na baka hindi pa huli ang lahat. Kaso, wala na talaga. Parang naubos ang kanyang lakas nang buksan ang pinto ng kwarto nito at bumungad ang walang buhay na katawan ng kapatid. I'm sorry, miss. Ginawa namin ang lahat pero kumalat na talaga ang cancer cells. Ang usapan kasi ay hanggang makapanganak, doon lamang siya magpapakimo. Sabi ng nurse na madalas niyang pinakikiusapan na magdala sa kapatid ng mga pagkain. Ano po mga kailangan kong gawin? Tanong ni Mila habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha. Halika, dadalhin mo na siya sa morgue at doon muna habang inaasikaso ang kanyang paglabas. Sige po. Kaano-ano mo ba siya? Kakilala lang ho. Tanggin ni Mila dahil nahihiya siya bilang kapatid. Ganun ba? Mabuti naman at kahit na paano nag-asikaso sa kanya sa mga huling sandali niya. Dahil sa tagal niya sa ospital, ni isa wala man lang bumibisita sa kanya. Sumunod si Mila sa nurse. Pero habang papaliko palayo sa kwarto, ay laking gulat niya nang may makitang lalaki na tumigil sa tapat ng pinto ng kwarto. Nangunot ang noo niya at nagpaalam sa nurse na may kakausapin lamang sandali. Pero habang papalapit siya sa lalaki, kita niya ang panik sa mukha nito. Mula sa kinatatayuan ay kita niya kung paano ito tumakbo palayo. Dahil sa pagdating ng ilang mga kalalakihang nakasuot ng itim na suit at sa gitna ng mga ito ay isang babaeng kilalang kilala niya. Madam Catherine Serad? Bulong ni Mila dahilan para mapaatras siya at magtago sa likod ng pader. Pero laking gulat niya nang may biglang humila sa kanya at kinaladkad siya papunta sa kalikurang bahagi ng ospital. Ikaw bang kapatid ni Tiana? Tanong ng lalaki na doon lamang niya napagtanto na ito yung lalaking kanina sa harapan ng pinto ng kwarto ng kanyang kapatid. May kalong itong baby habang panay ang tingin sa paligid at halata ang takot sa mga mata. Sino ka? Takot na tanong ni Mila. Wala na akong oras para magpakilala. Basta, kunin mo tong anak ng ate mo at ilayo mo siya kay Catherine Serad. Nauunawaan mo ba? Wala nang oras. Kumilos ka na. Teka, hindi ikaw ang ama? Ang asawa ng kapatid mo ay si Daniel Serad, ang anak ni Catherine Serad. Pagkasabi ng lalaki ay nagmamadali na itong umalis at naiwan si Mila na maraming tanong sa isipan habang kandong-kandong ang isang batang babae. Sa taranta ay tuluyan na siyang lumabas ng ospital at habang maingat na kandong ang bata, natigilan siya nang makita ang isang komersyon sa unahan ng ospital. Yung lalaki kanina na kausap lamang niya ay pinagtutulungan ng mga pulis na iposas. At sa paligid ng mga ito ay ilang mga reporters na sinasabing ito ang lalaking kabit ng kanyang kapatid at kakonsyaba para magkapagnakaw ng pera sa Royal Crest na pagmamay-ari ng Serad Hotels. Miss, sasakay ka ba? Tanong ng taxi na nasa tapat na pala niya. Agad naman siyang tumango at sumakay dito. Manong, support po. Magdadagdag na lang po ako ng bayad. Mahirap po kasi kami magpalipat-lipat pa eh. May dala akong bata. Habang nasa daan, nag-message siya kay George na uuwi lang siya saglit sa probinsya para mag-isip, pero babalik siya. Pinutusan niya itong gawa ng paraan na makapag-leave siya kahit isang linggo lamang. Total, manager naman ito. Mabilis namang nag-reply si George at pumapayag ito sa kanyang kahilingan. Basta, bumalik lang siya. Mabuti na lamang at madaling araw siya nakarating sa kanilang probinsya. 2:00 na at saktong gising na ang kanyang lolo't lola. Apo, gulat na tanong nila nang tumambad siya sa puwintuan ng kubo na halata ang pagod at may bitbit na bata. Anong ginagawa mo rito? Pumasok siya at marahang napaupo. Kinuha naman agad ng kanyang lola ang bata dahil muntik na niya itong mabitawan sa tindi ng pangangalay na nararamdaman. Lolo, Lola, alam ko ang biglaan ng lahat. Pero simula ho ngayon, dito na po munang batang yan. Pero apo, kaninong anak ito? Huminga ng malalim si Mila. Kay ate ho. Ano? Lumunok ng laway si Mila. Ang totoo po, hindi ko po nasabi sa inyo na nakita ko na si ate. Dahil ayoko mag-alala kayo. May sakit ho kasing cancer si ate habang pinagbubuntis yung bata na yan.
At sa loob ng 2 linggo, binawian na ng buhay si ate. Nagpaunahang tumulo ang kani-kanilang mga luha dahil sa sinapit ng kanyang kapatid. Diyos ko, si Tiana, paano natin siya mapupuntahan? Sigurado akong gusto ng ate mo na puntahan natin siya sa burol niya. Umiling si Nila. Mukhang imposible po natin gawin yan ngayon. Bakit? Tayo ang pamilya niya. Lola, mas mabuti po natin gawin muna ngayon protektahan ang anak ni ate. Pagluwas ko po, doon ko po aalamin ang lahat at tatawag ko agad ako kapag pwedeng bumisita kay ate. Nasaan ang ama ng batang ito? Ang asawa ng ate mo? Tanong ni Lolo Tino na kinuha ang bata dahil emosyonal na si Lola Edna. Ang totoo po, Lolo, komplikado pa po ang lahat eh. Hindi ko pa po alam ang lahat ng nangyayari. Pero may isang lalaki na nakapagsabi sa akin na ang asawa ni ate ay ang may-ari ng hotel na pinagtatrabahuhan ko. Totoo ba? Bakit hindi na tayo lumapit sa kanya? Karapatan niyang malaman na tungkol sa anak niya. Yun po talaga ang gagawin ko. Hahanapin ko po ang asawa ni ate. Pero habang wala pa po, dito na muna po ang bata. At kung maaaring lang ho, kung may magtanong man ho kung kanino ang bata, pakisabi na lang ho na apo ninyo at saglit na ipinaiwan ni Mama rito. Sige apo. Sige ho, lalabas muna ako para bumili ng mga kailangan ng bata. Sabay na tumango ang 2 matanda at agad na dinala sa kwarto ang baby para ihiga ito. Pasalamat na lamang talaga si Nila na tulog lamang habang biyahe ang bata, na para bang nauunawaan ito ang kaguluhang nangyayari. Kinabukasan, maaga nilang dinala sa doktor ang bata para ipa-check up. Mabuti na lamang at healthy ito at walang kahit anong problema sa kalusugan. Sinamahan siya ng kanyang Lola Edna dahil wala naman siyang alam pagdating sa mga bata. Pagkatapos magpa-check up, ay namili naman sila ng mga damit. Buti na lang talaga, mabilis na naniwala ang mga kapitbahay. Sabi pa ni Lola Edna habang nagpapahinga sila sa plaza at kumakain ng ice cream, habang mahimbing na natutulog ang baby sa kanyang dibdib. Baka po nasanay na sila dahil sa akin. Maaari talagang ganoon ang nangyari, apo. Dahil noong dumating ka, naging babayang ina na talaga ang tingin ng mga kapitbahay sa mama mo. Huminga ng malalim si Nila at nagpasya na silang umuwi. 2 araw lamang siyang nanatili at agad ring lumuwas pabalik sa Toledo. Sa kulungan siya agad nagtungo para bisitahin ang lalaking sa tingin niya ay mas makakatulong sa kanya na maunawaan ang lahat ng nangyayari. Hi, naalala mo ba ako? Bati niya sa lalaki nang maupo ito sa visiting area. Ikaw ang kapatid ni Tiana. Kumusta ang bata? Halos pabulong na tanong nito. Maayos siya. Hindi mo siya kailangang alalahanin. Ang pinunta ko dito ay tungkol sa kumakalat na balita. Totoo bang kabit ka ni ate? At nagnakaw siya sa mga serad? Bahagya itong natawa. Bilang kapatid, maniniwala ka. Matagal na wala ang ate. Hindi ko na alam kung anong klaseng tao na siya. Sa tingin mo talaga, baka kapasok ka sa Royal Crest ng dahil lang kay George? Nanlaki ang mga mata ni Nila. Anong ibig mong sabihin? Isang accountant ang ate mo sa Royal Crest. Pero marami siyang nalaman sa mga ginagawa ng mga serad. Lalo na si Ma'am Catherine. Para hindi magsalita, pinakasal ang ate mo sa anak nitong si Daniel. Pinuno ng mga walang kwentang pangako, kapalit ng katahimikan. Pero ang totoo, kinulong lang nilang ate mo. Nang mabuntis ang ate mo, umalis si Daniel papuntang ibang bansa at walang ideya tungkol sa bata. May sakit ang ate mo bago pa mabuntis. At itong dumating ka lang, doon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na kumawala sa mga kamay ng mga serad. Sinubukan kanyang tawagan, paulit-ulit pero hindi ka man lang lumapit. Sasabihin niya sana itong lahat sa'yo dahil nagawa namin ng paraan na irehistro na kasamang namatay ni Tian ang bata. Para malayo ang bata sa kasamaan ng mga serad. Dahil sigurado kaming ipagpapaligpit rin ni Madam Catherine ng bata. Hindi agad nakapagsalita si Nila. Nahihirapan siyang iproseso lahat ng sinasabi nito. Paano mo alam ang lahat ng to? Dahil akong kasamahan ni Tiana na accountant, na pilit pinaliligpit ng mga serad. Alam ko, sobra-sobrang impormasyong ito. Pero sana maniwala ka.
May flash drive ang ate mo. Pero ang alam ko, nasa bahay ito ng mga Serad. Simula nang malaman nilang may sakit si Tiana, pinabayaan na ni Madam Catherine ang ate mo. At pilit na ibabaon sa limot sa pinakakalat nilang maling balita. Tama na. Hindi ko alam kung totoo lahat ng sinasabi mo. At ang tanging alam ko lang, pinabayaan ng asawa niya si ate. Sapat na yun para sirain ko rin ang buhay ng mga Serad. Lalo na yung Daniel na yun. Kung ano man ang baho ng mga Serad, bahala na sila. Buhay nila yun. 11 taong nawala si ate. Tapos makikita ko lang siyang nagpahirap mag-isa. Hindi mo alam kung gaano ako kagalit ngayon. Kung ganun, sa sunod na linggo ang uwi ni Daniel. At sa VVIP room na sa Royal Crest siya tutuloy. Tumayo si Mila at dire-diretsyong naglakad palabas ng visitation area. Hindi na niya inabalang lingunin pa ito. Paglabas ay ramdam niya ang matinding bigat ng dibdib. Yung galit niya sa pag-iwan at paggawala ng kanyang kapatid ng 11 taon. Ngayon, napalitan ng matinding puot sa mga taong naging rason kung bakit ni paalam ay hindi na niya nagawa. Magbabayad ka, Daniel Serad. Pinahid ni Mila ang mga luha na pumatak sa kanyang pisngi at pumara ng taxi. Nagtungo siya sa ospital para ipagtanong ang labi ng kanyang kapatid, pero laking gulat niya na ni isa ay walang may alam roon. Hinanap niya ang nurse na nagbabantay sa kanyang kapatid, pero nag-resign na raw ito. Parang mababaliw si Mila sa galit. Talagang binura na nila ang kanyang kapatid na parang basura. At ngayon, hindi niya alam kung naburol ba ng maayos ito. Hayop silang lahat. Namumuya siyang lumabas ng ospital at pumara muli ng taxi pa uwi sa apartment ni George. Labag man sa kanyang loob, pero ito lang ang magiging daan niya para mapalapit sa kanyang mga away. Pagdating sa harapan ng unit nito, marahan siyang kumatok at pagbukas ng pinto, ay bumungad sa kanya ang stress na mukha ni George. Magulo ang buhok, mugto ang mga mata, at malago ang bigote. Love, hikbi nito. Lumunok ng laway si Mila at pilit na ngumiti sa kabila ng walang kabuhay-buhay ng mga mata. Hinigit siya nito papasok at kinulong sa isang mahigpit na yakap. Sorry talaga, love. Hindi ko hinihingi ng patawarin mo ko agad. Basta hayaan mo lang akong gawin ng lahat ng gusto mo. Gumanti siya ng yakap at kinuha ang pagkakataon para maisakatuparan ang unang hakbang sa kanyang paghihiganti. Kung gusto mo talagang makabawi, ilagay mo ako sa VVIP room. Gusto kong kumita ng mas malaki para makapag-ipon at makapunta ng ibang bansa. Kung gusto mong sumama, ikaw ang bahala. Mabilis itong bumitaw sa yakap. Yun ba ang gusto mo, love? Masusunod. Lunes na Lunes, sisiguraduhin ko sa VVIP ka na. Humakbang siya paatras at muling lumamig ang ekspresyon ng mukha. Sige na, magpapahinga na ako. Pagkasara ng pinto, ay napabuntong hininga si Mila at nilock ang pinto. Pero imbes na matulog, inubos niya ang buong araw niya sa pagsisearch tungkol kay Daniel Serad sa internet. Habang pinagmamasdan ang mga masasaya nitong litrato habang nasa ibang bansa, hindi mapigilan ni Mila na mas tumindi ang galit dahil sa inggit na nararamdaman. Sa isip niya, iniwan siya ng kanyang kapatid para sa taong hindi naman pala ito pahahalagahan ng maayos. At muli ay natulog si Mila na umiiyak nang magsibalikan ng mga alaala ng kanyang kapatid na wala ng buhay. Ang mga araw na mag-isa lamang ito sa kwarto na hindi niya magawang malapitan dahil umiiral ang galit at dismaya rito. Ang mga araw na mag-isa itong umiiyak dahil sa sakit nito. Lahat yon ay nagpapaapoy sa loob ni Mila. Kinalunisan, tahimik silang nagbiyahe papunta sa Royal Crest at hindi akalain ni Mila na ang dating saya at pagkasabik sa tuwing papasok siya ay napalitan ng matinding puot. Kagaya ng dati, mag-extend ako ng shift ko, kaya hindi mo na ako makakauwi sa gabi. Malamig na usal ni Mila habang inaalis ang seatbelt. Naunawaan ko, love. Oo nga pala. Alam mo ba na hindi ko na kailangan gumawa ng excuses para makuha ang gusto mo? Nakomend ang galing mo sa roomkeeping. Nang isang guni ko to sa management, pumayag agad sila. Lalo pa uuwi si Sir Daniel, ang anak ni Ma'am Catherine sa makalawa. At napagkasunduan na ikaw mag-aalaga ng kanyang kwarto hanggang sa makauwi siya ng Pilipinas. You will be the one to attend to his needs. Dahil nga sa credentials mo, love,
Malaki kikitain mo, love, rito. Parang lalabas ang puso ni Mila sa matinding emosyon na nararamdaman. Hindi man niya pilitin ay umaayon ang lahat sa kanya. Salamat. Tipid at nagpipigil ng emosyon na sagot ni Mila, saka bumaba ng kotse. Pagdating sa staff quarter, ay agad na nagpalit si Mila ng uniform para magtungo sa VVIP room ni Daniel. Napakalaki at napakalawak ng kwarto. Malayong malayo ang design nito sa pangkaraniwang rooms lamang na napapasukan niya. Ang langya ng buhay mo, pero pinabayaan mo mag-isa sa ospital si ate. Bulong ni Mila at nagsimula ng maglinis. Habang naglilinis, ay tinandaan niyang mabuti ang bawat sulok ng kwarto, pati kung saan nakapwesto ang CCTV cameras. Ginawa niya ito ng mahigit 1 linggo. Paulit-ulit at sinikap na maging pulido ang lahat. Isang gabi bago ang nakatakdang pagdating ni Daniel, pagpasok pa lamang sa VVIP room ay maingat na ipinwesto ni Mila ang mga wire traps at maliliit na kamera sa iba't ibang bahagi ng kwarto. Habang ginagawa ang usual routine ng paglilinis, isa sa ilalim ng center table nang yumukyok siya para punasan ang mesa. Isa naman ay sa indoor plant nang yumuko siya para punasan ang paso nito. Ang isa ay sa likod ng TV, isa sa bedside table. Pero ang hindi niya inaasahan, nang ilalagay na niya ang wire top sa kama, nagulantang siya nang may biglang humapit sa kanyang baywang at hinalikan ang kanyang batok ng walang pasabi. Hoy! Sino? Galit na bulalas ni Mila na ang mga alisin ng kamay sa kanyang baywang nang itulak siya padapa sa kama. You're late. Dahil dyan, kailangan kitang parasyahan. Malamig at malalim ang boses ng lalaki nagsalita sa kanyang likuran. Pero sa kabila ng maotoridad na tono ng boses, ramdam ang pagkamalumanay nito. Nanlaki ang mga mata ni Mila at bago pa man makapagsalita ay hinampas nito ang kanyang puwet. Dahilan para mamula sa hiya at galit si Mila. Galit na humarap si Mila rito at tinadyakan sa pagitan ng mga hita nito. Sira ang ulo! Sa lakas ng pagkakasipa, bumulagta ang lalaki sa sahig. Pero bago tuluyang lumabas ng kwarto, ay nagtama pa ang kanilang mga paningin at doon niya napagtanto na ito si Daniel. Nagmadali siyang umuwi ng gabing iyon at nagkulong lang sa kwarto hanggang sumapit ang umaga. Pero bigo siyang makatulog dahil paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang inasal ni Daniel kagabi. Love, okay ka lang ba? Tanong ni George pagbaba nila ng kotse kinabukasan pagdating nila sa hotel. Oo, okay lang ako. Matamlay na sagot ni Mila at nagpatiunan ng maglakad. Nagtungo siya sa lobby imbes na sumakay ng elevator sa parking lot. Habang papasok ng elevator, sakto namang paglabas ni Daniel sa kabilang elevator. Hindi naman siya nagpakita ng kahit anong emosyon nang magtama ang kanilang mga mata dahil inaasahan niyang hindi siya nito namukaan. Pero mali siya. Pagsakay niya sa elevator, nagulat siya nang sumunod si Daniel. Ikaw yung babae kagabi, hindi ba? Tanong nito nang pindutin nito ang VVIP na nasa 56th floor. Hindi agad nakasagot si Mila dahil ilang sentimetro lamang iyon ang layo nito sa kanya at napagtanto kung bakit piniling mahalin ito ng kanyang kapatid. Napakagwapo kasi nito. May matikas na tindig, nangungusap ang abelyanan nitong mga mata. Ang maninipis nitong mga labi ay tila perpektong nakahalma sa ibaba ng matangos nitong ilong. Bukod roon, ay may mabait at malumanay na dating ang pagkatao nito. Oo, ako. Tipid na sagot ni Mila at iniwas ang tingin rito at inintay na sampalin o saktan dahil sa pagsipa niya dito kagabi. Subalit mali siya. I'm sorry. Hindi ko sinasadya yung kagabi. Sabi nito sa mababa at mahinahon nitong boses na kinagulat ni Mila. You see, tuwing umuwi ako one night earlier dahil alam kong magiging garbo ang pagsalubong ni Mama. At ayoko ng ganong atensyon. Gusto ko lang makasama agad ang asawa ko. At nakasanayan namin ng asawa ko yun every time na uuwi ako. Sana mapatawad mo ako. Akala ko talaga ikaw ang asawa ko. Napalunok ng laway si Mila at hindi nagawang makapagsalita sa gulat. Sorry talaga kung gulat ka pa rin. Wala akong intensyon na masama. Namali lang ako ng akala. Halos magkawangis kasi kayo ng kaasawa ko eh.
Nagtatanong na rin ako tungkol sa'yo. At alam kong ikaw ang magiging roomkeeper ko. Kaya humantong ako sa desisyon na imbes na roomkeeper, gagawin kitang manager ng hotel. Po? Sa wakas ay usal ni Mila pero medyo mataas ang boses sa gulat. Ayaw mo ba? Kapalit na lang ng nagawa ko kagabi sa'yo. Napailing si Mila. Hindi naman po, pero hindi ho ba kamalabisan? Pwede naman pong taasan nyo na lang ang sahod ko. Actually, may iba pa akong rason kung bakit gagawin kitang manager. Ano po? Last night, nalaman ko rin ang lahat ng tungkol sa asawa ko mula sa mama ko. And I doubt na totoong iniwan ako ng asawa ko dahil lang sa ibabang lalaki. Mahal na mahal ako ng asawa ko. And I badly need to find her. Gusto ko sana tulungan mo ako. Ako po? Bakit ako? Mula sa bulsa nito ay inilabas ang 6 na wiretap devices na nilagay niya sa kwarto nito, dahilan para manlaki ang mga mata ni Mila. Hindi ko alam kung ikaw naglagay nito. Pero sabi ng management, for the past week, ikaw lang ang naglalabas-masok sa kwarto ko. Alam mo bang pwede kitang pahimbestigahan? Pinagbabantaan niyo po ba ako? Matapang na tanong pabalik ni Mila. Hindi naman ho kasi sa ano ha. Base sa pananatili ko rito ng ilang buwan, marami ang galit sa inyo. Alam ko naman yun. Well, you passed. Sa tingin ko, sa lahat ng mga nakapalibot na tao sa akin ngayon, mukhang ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Kailangan ko lang mahanap ang asawa ko. Yun lang ang hinihingi ko. Dahil mukhang kumbinsido si Mama na niloko talaga ako ni Tiana. Ilang saglit na nag-isip si Mila bago tuluyang sumang-ayon. Sige po, tutulungan kita. Ngumiti ito. Salamat, Mila. Iniabot nito ang kamay nito at tinanggap naman ni Mila. Dahil wala man ito sa plano, mas mapapadali ang lahat dahil mas malapit na siya kay Daniel. Saktong bumukas ang pinto ng elevator sa VVIP room. Pero imbes na bumaba, pinindot ni Daniel ang 10th floor. Pagdating sa 10th floor, ay naglakad sila papunta sa management department, kung saan agad na nakita ni Mila ang gulat na mukha ni George. Good morning, management department. Bati ni Daniel. Last night, surprise ako ang Royal Crest sa aking pag-uwi. Just to check kung magagawa ba ng tamang lahat ang kanilang mga trabaho. Sadly, to my surprise, may mga dumating sa akin na balitang hindi ko nagustuhan dahil labag sa patakaran ng Royal Crest. Pero kahit na wala sa patakaran, I just hate cheaters. Pagkasabi niyon ay napasinghap ang lahat nang sabay-sabay na napatingin kay George. Samantalang si George kay Mila lang nakatingin. Kaya simula sa araw na ito, inaalis ko na sa pwesto bilang manager si Mr. George Murillo at papalit sa kanya ang kanyang ex na si Miss Milana Ramos. Given her credentials and good workmanship, sa tingin ko naman, nararapat siya maging head ng roomkeeping. Ibinaling nito ang tingin kay George. Don't worry, Mr. Murillo. I can give you a good separation pay sa kabila ng ginawa mo. At may isang buong araw ka pa para ihanda lahat ng mga gamit mo bago umalis. Yun lang. Pwede na kayong bumalik sa trabaho ninyo. Sabay-sabay na nagsitanguan ang lahat. At ngiti lamang ang naging tugon ni Daniel bago naglakad palabas ng opisina. Sumunod naman si Mila, pero saglit pang nilingon si George na parang naubusan ng kulay ng mukha nito na nanatiling sa kanya pa rin nakatingin. Alam ko mabigat ang nararamdaman mo dahil hindi mo inaasahan to. Pero kung iniisip mo na inalis ko siya dahil sa panlolokong ginawa niya sa'yo, isa lang yun. Ang pinakanilabag niya sa patakaran ng Royal Crest ay ang pang-aabuso sa mga roomkeepers na hinahandle niya. Hindi lang ikaw ang biktima, Mila, kundi marami pa. Ngayon, ipinagkakatiwala kong pamamahala sa'yo at sa mga kapwa mo babae na dapat tinatrato ng maayos. Parang babaligtad ang sikmura ni Mila sa mga naririnig. Napakarami nitong sinasabi pero ang sariling kapatid niya, pinabayaan nito. Salamat po, sir. Sisiguraduhin ko po nga ayusin ko ang trabaho ko. Pero saan po tayo pupunta? Sa kondo namin ng asawa ko na magiging pansamantala mo munang tahanan para makakilos tayo ng malaya. Mahihirapan ka kung doon ka pa rin sa sulok sa ex mo. Pati po yun alam mo?
Maraming may alam sa Royal Crest. Hindi ko man nangin ng impormasyon. Binigay na nila dahil gusto rin nilang iligtas ka mula kay George. Ganun ho ba? Wala ho ba kayong ibang mapagtatanungan tungkol sa asawa ninyo? Unfortunately, sa buong magdamag, wala ni isa sang gustong magsalita. Kahit ang mga katulong sa bahay, wala. Nauunawaan ko po. Pero, hindi ho ba magiging problema yun kung may pumutok na balita na may kasama ka pong ibang babae sa kondo mo? Ngumiti ito at binuksan ng elevator at ng westra na mauna siya. That's my ultimate goal. Nakangiti nitong Saad nang sumunod sa kanya sa loob ng elevator. Seryoso ang kasawa ko. Kung mahirapan tayong hanapin siya, in time, siya ang hahanap sa akin pag nalaman niyang balita. Alam niyang hindi ako tumitingin sa estado ng buhay ng tao. Nagmamahal ako dahil mahal ko. Mas lalo lang nagmuyos sa galit si Mila at pinili na lamang manahimik sa tabi nito dahil kung masama na si George, sigurado siyang walang sasahol sa isang lalaking pinabayaan ang sariling asawa. Tapos ngayon, kung makaakto ay parang dakilang asawa. Pagdating nila sa kondo ay pansin agad ni Mila na napakalinis nito at halos lahat ng furniture hanggang sa mga dekorasyon ay halatang babae ang namili. Hindi ka mahirap ang mag-adjust dito dahil halos lahat ng gamit ang asawa ko nagdesisyon. Mga pambabae halos lahat na makikita mo rito. Kita ko nga po. Sige, mauna ka muna at ipagluluto kita. Ha? Hindi na po, sir. Let me, please. Bisita ka rito at hindi ka empleyado. Maghintay ka na lang sa living room. Dadalhin ko na ang ganang pagkain. Sir, hindi po ako gutom. Natigilan ito at matagal siyang tinitigan. Don't tell me. Iniisip mo may gagawin ako masama sa'yo. Iniisip mo bang mailalagay ako sa pagkain mo? Nanuyo bigla ang lalamunan ni Mila. Hindi naman ho sa ganon. Ngumiti ito. Di mo kailangan mag-deny. At least tama yan. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Pero may papangako sa'yo na safe ka sa akin. Wala nang nagawa si Mila kundi ang maupo sa sofa at matyagang maghintay. Habang naghihintay, may nakita siyang album sa center table. Kinuha niya ito at nagpa siyang buksan. At habang lumilipas ang mga pahina, kita niya ang saya ng kanyang kapatid kasama si Daniel. Pilit niyang nilabanan ng samot-saring emosyon pero tuluyan pa rin kumawala ang kanyang mga luha sapagkat nauuwi pa rin siya sa mga huling sandali kung saan namatay mag-isa ang kanyang kapatid at kung gaano ito kalungkot na mag-isa nitong hinarap lahat. So, nakita mo na palang album namin. Ang ganda ng asawa ko, di ba? Dali-daling sinara ni Mila ang album at pinahid ang mga luha. Hala, hindi ko na po namalayan ng paglipas ng oras. Pagkukunwari ni Mila at tinulungan itong ilapag ang pagkain sa harapan. Ganyan kami ni Tiana. Tuwing nagbubuklat ng album, hindi na namin namamalayan ng oras. Naupo ito sa katabing sofa at sinimulang ipaglagay siya ng pagkain sa plato. Ako mauna. Sabi nito pabiro at unang tumikim ng pagkain. Mas masarap pa rin ang luto ng asawa ko. Naglapat ang mga labi ni Mila dahil parang naririndi siya sa kapapaulit-ulit nito sa kanyang kapatid. Kaya minabuti na lamang niyang ibahin ang usapan. Paano po palang gagawin natin para hanapin ang asawa mo? Usisa ni Mila at nagsimula na rin kumain. Iilan lamang ang alam kong kaibigan niya. Doon tayo magsisimula. Hindi mo ba balak tanungin yung napabalitang kabit ng asawa mo? Sa balita, hinuli siya ng mga pulis. Hindi nga. Tiwala ko sa asawa ko. At hindi ko naman alam kung totoo bang sasabihin niya. Pagkatapos kumain ay sinamahan muna siya nito sa apartment ni George para kunin ang kanyang mga gamit saka nagtungo sa unang kaibigan ni Tiana. Yun lamang, bigo si Daniel dahil wala rin itong ideya kung napasaan ang kanyang kapatid. Dalawa pang kaibigan nito ang kanilang napuntahan pero wala rin nakuhang impormasyon si Daniel. Gabi na nang makabalik sila sa kondo at dala ng pagod ay kumain lamang sila at natulog na. Kinabukasan, maaga silang nagpunta ng hotel at sinadya ni Mila na kopyahin ang pananamit at ayos ng kanyang kapatid nang humarap sila sa board meeting dahil siya na ang bagong manager ng roomkeeping. At ganoon na lamang ang saya ni Mila nang makita ang takot sa mukha ni Madam Catherine nang makita siya nito. Ma, everyone,
This is Milana Ramos, ang bagong head ng roomkeeping. Anunsyo ni Daniel. Hi. Bati ni Mila pero nakatingin lamang kay Madam Catherine. Sinong nagdesisyon nito? Nagtitimping tanong ni Madam Catherine. Ako, ma. Sabi ni Daniel at ipinaghigit ng upuan si Mila. Nasaan si Murillo? Ma, hindi na siya qualified. At nagkaisang management department. So I guess, wala naman tayong problema. Ganun ba? Inaasahan ko ang maayos na pagtatrabaho mo, Milana, right? Yes, ma'am. Naaasahan niyo po. Tinitigan si Mila ni Madam Catherine at nagugustuhan niya ang takot sa mga mata nito na daig pang nakaharap ng multo. Pagkatapos ng meeting, inaasahan na ni Mila na ipapaiwan niya siya ni Madam Catherine. At yun naman talaga ang gusto niyang mangyari. Iha, mukhang malapit na agad ang loob niyo ng anak ko. Mataray pang tanong nito. Hindi naman nagtakang magsinungaling si Mila. Ang totoo, ako ang kanyang roomkeeper. Pero nagulat ako nang hilingin niya sa akin na tulungan ko siyang hanapin ang kanyang asawa. Tumaas ang kilay nito. Ang kanyang asawa? Opo. Naniniwala raw po kasi si Sir na hindi siya iiwan ng kanyang asawa para sa ibang lalaki. I like your honesty. Sige, ipagpatuloy mo yan. At ang sahod mo bilang manager, dodoblehin ko. Basta mag-report ka sa akin ng mga importanteng bagay. Alam mo na yon. Nauunawaan ko po. Ngumiti ito. I thought for a while na magkakaproblema ako sa'yo. Mukhang hindi naman pala. Go on, Dan. Hinihintay ka na ni Daniel. Mamayang gabi, magkapaluto ako ng dinner. Sumama ka. Tumango si Mila. Okay po, ma'am. Paglabas ng conference room ay agad na napawi ang mga ngiti ni Mila. Anong mga tinanong sa'yo ni Mama? Usisa ni Daniel na agad lumapit sa kanya paglabas. Tinanong po niya ako kung bakit malapit tayo. Ano sinabi mo? Sinabi ko na po na nagpapatulong ka pong hanapin ang asawa mo. Napawi ang ngiti nito sa labi. Ano sabi niya? Gawin ko po raw ang lahat para hindi ka magtagumpay at dodoblehin niyang sahod ko. Sinabi niya yun? Opo. Nagtaka nga po ako eh. Hindi ho ba gusto ng mama mo ang asawa mo? Lumunok ng laway si Daniel. Ang alam ko, gusto niya si Tiana. Siya nag-arrange ng kasal namin. Oo nga po pala. May dinner daw po mamaya. Punta raw po tayo. We will. Pupunta tayo. Nagpatiun ng maglakad si Daniel at sumunod naman si Mila na may tusong mga ngiti dahil handa siyang gawin ng lahat para makita lang ang kanyang kapatid. Pagdating nila sa parking lot, laking gulat ni Mila nang hablutin siya ni George at hinigit sa likuran ng isang sasakyan kaya hindi siya napansin ni Daniel. Love, mag-usap tayo. Naluluhan nitong pakiusap. Malaki na ang eyebags nito at halatang bugto na naman ang mga mata. George, wala na tayong dapat pag-usapan. Kaya bitiwan mo ko dahil nasasaktan ako. Hindi. Bumalik ka na. Please. Wala na tayo. Tapos na tayo, George. Walang babalik. Bakit? Dahil ba kay Sir Daniel, ah? Nangunot ang noo ni Mila. Hindi. Dahil sa'yo. Dahil niloko mo ko. Hindi ako mali rito, Mila. Kung sana sinuklian mong pagmamahal ko. Hindi ganun ang nangyari. Kaya bumalik ka na sa akin. Ayoko. Akmang aalis si Mila nang umamba ng sampal si George. Pero hindi ito natuloy nang pigilan ni Daniel ang kamay nito. Umalis ka na. Kung ayaw mo mapulot sa kulungan. Putulak nitong binitiwan si Daniel at hinawakan ang kamay ni Mila papunta sa kotse nito. Okay ka lang ba? Nanginginig naman si Milang tumango. Okay lang po ako. Hindi na muna tayo maghahanap ngayon. Umuwi na muna tayo sa kondo para makapagpahinga ka. Alam kong shock ka. Sa ngayon, hindi pa talaga pwedeng malayo ka sa akin dahil hindi ka ligtas sa ex mo. Tumango si Mila at tahimik silang nagbiyahe patungo sa kondo nito. Pagdating ay inalalayan siya nito papunta sa kanyang kwarto. Magpahinga ka na. Gigisingin na lang kita pag aalis na tayo. Salamat po, Sir Daniel. Sige. Isinara nito ang pinto at marahang nahiga sa kama si Mila. Gulat pa rin siya sa nangyari kanina pero pinili niya itong isang tabi dahil mas mahalaga ang kailangan niyang gawin. Kinagabihan, suot ang simpleng dress, nagtungo sila sa mansyon ng mga Serad.
Napakalaki nito at lahat ng gamit ay halatang napakamahal. Mabuti nakarating kayo. Good evening, Mila. Good evening po, madam. Anak, it's good to see you. Hali kayo, kumain tayo. Tumingin sa kanya si Daniel at inalalayan siya paupo ng mahabang mesa sa dining area. Open dining area ito na may magandang view ng pool sa gilid. So ma, I was wondering, kumusta si Tiana bago siya umalis? Paninimula ni Daniel na kinangisi sa loob-loob ni Mila. Naglaho ang ngiti ni Madam Catherine at nagtigil sa paghiwa ng karne. What about her? Anak, dapat sa puntong ito, hindi mo na iniisip ang asawa mo na walang kwenta. Ngiti naman ni Mila ang naglaho, pero wala naman siyang magawa kundi ang manahimik. Gusto ko lang pong malaman ang estado niya bago umalis. Dahil kung masaya siya, baka maging madali ako makabitaw. Napabaling ang tingin ni Mila kay Daniel. Of course, anak. Masayang masaya si Tiana. Madalas nasa cellphone siya at may katawagan. To the point na hindi na siya kumakain. And few days bago siya umalis, madalas nasa lakad siya. Hindi naman ako nagtanong kasi nakita ko na tong mangyayari. Ang ganong mga klaseng babae, iisa lang ang habol at pag nakuha na, umaalis na. So anak, huwag mo nang sirain ang gabi natin dahil hindi mo alam. Masaya siya ngayon kung nasan man siya ngayon. Habang ikaw, para kang asong habol ng habol. Sarad tayo anak, hindi dapat tayo naghahabol. Hindi na kinaya ni Mila ang mga naririnig, kaya naman bigla siyang tumayo. Excuse me po, sorry malamig po kasi eh. Nasaan pong banyo? Pumunta ka sa kusina, Iha, at magpasama ka sa isa sa mga katulong. Usal ni Madam Catherine na nagpatuloy na sa pagkain. Sige po, maraming salamat po. Nagmadaling umalis si Mila, pero imbes na magpunta sa kusina, tahimik siyang pumuslit paakyat ng second floor. Inisa-isa niya ang kwarto at isa sa mga ito ang namumukod tangi na may kaparehas ng disenyo ng kondo ni Daniel. Hi ate. Bulong niya at marahang naglakad na pasok sa kwarto para hanapin ang flash drive na sinasabi ng kaibigan ng kanyang kapatid sa kulungan. Nilibot niya ang buong kwarto. Binuksan lahat ng mga drawer pero bigo siyang mahanap iyon. Hanggang sa kakaikot niya ay may nasipa siyang isang puting botelya ng gamot. Pinulot niya ito, nakita sa ilalim ng kama ang iba pang pinag-ubusan ng mga gamot. Dali-dali niyang kinuha ang mga ito at sinilid sa dala niyang bag saka lumabas dahil alam niyang magdududa na si Madam Catherine kung sobrang tagal niyang mawawala. Hindi naman siya napansin ng kahit na sino at bumalik na lang siya sa dining area kung saan abala pa rin sa pag-uusap ang mag-ina. Okay na Iha? Tanong ni Madam Catherine. Yes po. Tipid na sagot ni Mila at pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na rin sila. Something is wrong. Sabi agad ni Daniel pagkasakay nila sa kotse. Hindi gusto ni Mama si Diana. At ngayon ko lang napagtanto. Palagay ko rin po. Ito nga po pala, baka makatulong. Inabot ni Mila ang botelya ng mga gamot kay Daniel. Nagpunta po ako sa room ni Ma'am Tiana. Teka, paano? Inisa-isa ko po ang mga kwarto. Ngumiti ito at sa sobrang saya ni Daniel, hindi nito napigilang mayakap siya. Let's go. Isasanggunin natin sa kakilala kong doktor kung para sa ng mga gamot na to. Tumango si Mila at di naglaon ay tumigil sila sa isang ospital na malayo sa bayan. Public hospital ito. Pumasok sila at nagdire-diretso sa opisina ni Dr. Maniago. Daniel, kailan ka pa nakabalik? Gulat na bulalas ng doktor na naabutan nilang abalang nagbabasa ng ilang mga dokumento. Kagabi lang. Alam kong biglaan pero saglit lang to. Gusto ko lang malaman kung para saan tong mga gamot na to. Ibinaba ni Daniel ang gamot sa mesa. Kunot noong sinuri ng doktor at agad na nagsalita. Cancer. Itong mga gamot na ito ay para sa cancer. May sakit si tita? Hindi naman agad nakasagot si Daniel dahil labis ang pagkagulat nito. Si Tiana. May cancer si Tiana. Hindi siya umalis dahil may iba siya. May sakit si Tiana. Bulalas si Daniel na agad nangilid ang mga luha. At nagsinungaling si Mama. Hindi mapigilan ni Mila na makaramdam ng awa rito. At di man namamalayan
ay unti-unti nang tinatanggap sa sarili na mabuting tao si Daniel. I-check mo mga gastos niya. Sure ako na may makikita ka. Kung matrace mo kung saan ospital nang galing ang mga gamot, pwede akong makatulong para mahanap si Tiana. Sabi ng doktor. Tumango si Daniel at nang madali nang lumabas. Pinilit namang makahabol ni Mila kahit nananakit na ang kanyang mga paa. Sir, saan po tayo pupunta? Tanong ni Mila pagkasakay sa kotse. Sa bangko. Tipid na sagot ni Daniel at agad na pinaharurot ang kotse. Isang oras lamang at nakarating na sila sa bangko at agad na pinatrace si Daniel ang mga naging gastos na Tiana sa mga nagdaang linggo at buwan. At labis ang saya ni Mila nang makita roon ng ilang transaksyon sa St. Jude Hospital. Let's go. Pabalik tayo kay Doc Maniago. May galit ng usal si Daniel. Tumango naman si Mila at sabay silang nagtungo pabalik sa kotse. Pagdating sa ospital ay agad nilang inabot ang transaction copy kay Doc Maniago. St. Jude Hospital? Bulalas ng doktor. Saglit lang Daniel, tatawag ako sa head doctor nila. Tumango naman si Daniel at napansin ni Mila na kahit basa na ng pawis, walang pakialam si Daniel. Hello, Doc Razon. This is Doc Maniago. Pwede ko bang matanong kung may pasyente kayong Tiana Serad last week? Pero laking gulat nito nang ibaba nito ang tawag. Ibinaba ang tawag. Daniel, mukhang may nangyaring ang mali. Huminga ng malalim si Daniel at napasabunot sa sarili. Damn it. Hindi ko mapatawad ang sarili ko kung may mangyayari kay Tiana. Daniel, subukan mo mag-report sa pulis. Suwisyon ni Doc Maniago. Mukhang malabo po. Dahil alam ng mga pulis na umalis si Ma'am Tiana dahil hindi na nito mahal si Sir Daniel. Sabat ni Mila. Kailangan po natin ng matibay na rason para mapagbigyan ng isang search operation. May paraan po kaya na malaman ng kung sino ang mga attending nurses? Tumango ang doktor at agad na bumalik sa computer nito. Di man natin malaman ang eksakton mga naging attending nurse. May record naman ako ng mga nurses sa bawat ospital kahit matagal na nakapag-resign. Nabuhayan si Mila sapagkat alam niyang namumukaan niya kung ayon ang nurse na nakasama niya ng gabing nawala ang kanyang kapatid. Sir, pwede nating isa-isahin at hanapin ang mga nurses. Salamat talaga, Mila. Emosyonal na usal ni Daniel at agad na tumayo para magpunta sa tabi ng doktor. Sumunod naman si Mila at labis ang antisipasyon habang nakatayo sa tabi ni Daniel. Daniel, this is against the rules. Pero kapalit ng pagligtas mo sa buhay ng kapatid ko, hindi ako natatakot na mawalan ng trabaho. Pinrint ng doktor ang mga data ng mga nurses sa St. Jude Hospital at parang tumigil ang lahat kay Mila nang makita ang pamilyar na muka. Ate, makikita na kita. Usal ni Mila sa isip niya habang nangingilid ang mga luha. Ito ng lahat. Ang payo ko. Bukas na kayo magsimulang maghanap dahil gabi na. Pagod na kayo. Salamat, Doc. Habang buhay kong tatanawin itong utang na loob. Usal ni Daniel at nakipagkamay kay Doc Maniago. Di Daniel, walang sapat na kabayaran kapalit ang buhay ng kapatid ko. Sige na, magpahinga na kayo. Okay, Doc. Salamat ulit. Lumabas sila ng opisina nito at tahimik na nagtungo sa kotse ni Daniel. Sa loob, nanatili muna silang tahimik at maya-maya rin lang ay pinatakbo na ito ni Daniel pauwi ng kondo. Doon, habang kumakain ay ginugrupo nila ang mga nurses na malalapit lamang ang mga lugar para hindi sila mapagod. Sa pagod, doon na nakatulog si Mila sa mesa at halos hindi na natapos ang pagkain. Napangiti na lang naman si Daniel at tila ba may isang sandali na nakita niya rito ang kanyang asawa na si Tiana. Pero pinilit niya iyong isang tabi. Binuhat na lamang niya ang dalaga papasok ng silid nito at maingat na inhiga sa kama. Kinabukasan, nagpa siya muna silang magtrabaho sa hotel para hindi mapansin ni Madam Catherine na may alam na sila. At pagsapit ng hapon, sinadya niyang isuggest ni Mila na hanapin si Nurse Villamor, ang nurse na alam ni Mila na makakatulong sa kanila. Pero pagdating nila sa lugar nito, wala raw ito roon at maski ang pamilya nito ay walang ideya kung nasaan ito. Parang matutumba si Mila sa sama niyang loob. Nagikot pa sila at bawat napupuntahan nila ay itinatanong palihim ni Mila ang tungkol kay Nurse Villamor. Kaso tikom talaga ang bibig ng mga ito. Gabi na nang makauwi sila at baka sa mukha nila ang pagod at pagkatalo.
Tutulog na po ako. Malungkot na saad ni Mila at agad nagtungo sa kanyang kwarto. Pagpasok ay hindi na napigilan ni Mila na mapasubsob sa kama at ibinuhos ang mga luha sa galit. Buong katawan niya nanginginig sa puot hanggang sa makatulog na lamang siya sa sama ng loob. Pero sa kabila ng tila walang kaliwanagan na paghahanap, sinika pa rin nilang maghanap. At sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, hindi sila natinag. Aray! Daing ni Mila nang humapdi na talaga ang likuran ng kanyang paa. Kasalukuyan silang naglalakad at binabaybay ang kahabaan ng eskinita. Okay ka lang ba? Tanong ni Daniel na agad tinangyan ang kanyang paa. Okay lang po. Last two naman na po eh. Tara na, tapusin na natin. Umiling ito at lumuhod sa kanyang harapan. Pumasan ka na. Malayo pang labasan. Uwi na muna tayo. Pero sir, Sige na, Mila. Kung katawan natin ang susuko. Para si Tiana. napalunok ng laway si Mila at walang nagawa kundi pumasan sa likuran nito. Sa kasamaang palad, umulan pa, kaya naman basang-basa na sila bago pa makarating sa kotse nito. Hala sir, basang-basa ka. Usal ni Mila na agad kumuha ng extra towel sa likurang bahagi ng kotse at pinunasan ang buhok ni Daniel. Mila, okay lang ako. Hayaan mo na. Ang sarili mong intindihin mo dahil mas basa ka. Sabi nito na napahawak sa dalawa niyang mga kamay para pigilan siya sa ginagawa. Natigilan naman si Mila dahil napansin niya ang tingin nito sa kanya. Sorry po sir. Nag-aalala lang po ako na magkasakit ka. Sabi ni Mila at binawi ang dalawang kamay. Pero laking gulat ng dalaga nang marahang naglakbay ang mga kamay ni Daniel pababa sa basa niyang damit na nagkataong dikit na sa kanyang katawan. Sir, hindi naman ito nagsalita. Bagkus, tumigil ang dalawa nitong kamay sa kanyang bewang at binuhat siya paupo sa hita nito sa driver's seat. 5 minutes. Bulong ni Daniel at sinubsob ang mukha niya sa kanyang dibdib sa bayakap ng mahigpit. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos ni Mila ang buhok ni Daniel at niyakap ito pabalik. Sa mga sandaling iyon, kasabay ng malakas na patak ng ulan, ay tahimik na pagluha ng kanilang mga puso. Nanatili lamang sila sa ganong sitwasyon at posisyon hanggang sa magpasya silang umuwi. Pagdating sa kondo, ay tahimik na tiningin na lamang ang kanilang pinagsaluhan bago nagtungo sa kanilang kwarto. Malito, Mila. Higbi ni Mila pagpasok sa kwarto at nakayakap ang sarili. Tumingin siya sa refleksyon niya sa salamin at malungkot na pinagmasdan ito. Kahit mahal mo na si Daniel, alam mong hindi ka niya mahal. Ang kapatid mo ang mahal niya. Tandaan mo yun. Habang tumutulo ang basa sa buhok at laylayan ng damit, ay nagtungo siya sa banyo para maligo at muli. Nilunod niya ang tunog ng mga iyak sa pagpatak ng tubig mula sa shower. Dahil kahit nasa kabilang kwarto lamang ang lalaking natutunan na niyang mahalin, milya-milya pa rin ang layo nito sa kanya. Dahil sa puso nito, si Tiana pa rin ang laman. 11:00 ng gabi, nang masiguradong tulog na si Daniel, nagpasya si Mila na muling lumabas at magpunta sa mga mansyon ng mga serad. Nice to see you back, Mila. Kanina pa kitang hinihintay. It's been a long time since nag-report ka sa akin. Nakangiting bati ni Madam Catherine nang salubungin siya nito sa pinto. Madam Catherine, narito ho ako para ipaalam sa inyo na nagkaroon na po ng lead si Sir Daniel. Alam na po niya na may sakit na cancer si Ma'am Tiana at may nahanap na po siyang listahan ng mga nurses. Madaling napawi ang ngiti nito at napalitan ng matinding takot. Nasaan si Daniel? Tulog na ho siya nang umalis ako. Tumango ito at tuminga ng malalim. Lucio, pakihanda ang sasakyan. Sigaw nito sa matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Aalis na muna ako. Alam ko nakikituloy ka lamang kay Daniel. Kung gusto mo, dito ka na muna magpalipas ng gabi. Maraming salamat po, madam. Bukas, pwede ka nang umuwi kung saan ka mang lupalop galing. Huwag kang mag-alala. Matatanggap mo rin bukas ang bayad mo. Tumango si Mila at yumuko. Maraming salamat po, madam. Tumigil sa kanilang harapan ng isang kotse at nagmamadaling sumakay roon si Madam Catherine. Nanatili pa si Mila sa labasan hanggang sa makaalis ito at nang tuluyang maglaho sa paningin ng kotse
ay gumuhit ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. "Mamila, dito na po," sabi ng katulong na nakatayo sa may pinto ng mansyon. Sumunod naman si Mila at tila umaayon ng lahat ng patuluyin siya nito sa kwarto na katabi lamang ng kay Tiana. Pag-alis nito ay agad na humiga si Mila at agad na pumikit ang mga mata. Pero nang maramdaman niyang magpatay na ng mga ilaw at wala na ni katiting na tunog na nagmumula sa ibabang bahagi ng bahay, marahan siya nagpunta sa kwarto ni Tiana. Pero kagaya kanina, bigo siyang mahanap ang flash drive kahit tulo na ang pawis niya sa paghanap. Halos nahulungkot na niya kada kanto, pero wala talaga. "Ate, saan mo naman tinago ang flash drive?" Naluluhang bulong ni Mila at napaupo sa tabi ng kama. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang biglang pagbukas ng pinto at isang figura ng lalaki ang pumasok. Napatayo si Mila at kabang-kabang hinarap ang lalaki. "Sino ka?" Marahang nag-alis ng suot na sombrero ang lalaki at kagaya niya ay gulat na gulat rin ito. Mila, "Daniel?" anong ginagawa mo rito, Mila? Imposibleng basta ka nakapasok rito ng patago. Humakbang paatras si Mila at sa di inaasahang pagkakataon ay nalubog ang kanyang paa dahil sa isang butas sa sahig. Yumukyok siya para tingnan ito dahil nakailang ikot na siya sa kwarto at ngayon lamang niya naramdaman ang butas. Mila, tinatanong kita. Mataas na ang boses ni Daniel pero hindi niya ito pinansin. Habang pumapatak ang pawis mula sa kanyang noo, pilit niyang pinunit ang carpet kahit nagkasugat-sugat na ang kanyang kamay. Nagkausap ba ulit kayo ni Mama? Ha? Sigaw ni Daniel at sinubukang hablutin ang kanyang braso. Pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpunit sa carpet. Ano ba, Mila? Anong ginagawa mo? Magsabi ka ng totoo. Tuluyang nabuklat ni Mila ang carpets at isang itim na box ang nakita niya na tila hinulma sa butas. Kinuha niya ito at pagbukas, meron niyang flash drive. "Ate, nakita ko na." Hagulgol ni Mila at pawisang humarap kay Daniel. "Daniel, ito na ang sagot sa lahat." Ano to? At saka sinong ate? "Daniel, si Tiana. Nakatatanda ko siyang kapatid. At ang totoo, sinadya ko mapalapit sa'yo dahil kagaya mo. Kailangan kong hanapin si ate. Kailangan kong mahanap ang katawan ni ate na tinago ng mama mo dahil gusto ko siyang bigyan ng maayos na burol." Burol? Bulong nito at napaatras. "Daniel, matagal nang patay si ate dahil sa cancer. Pero hindi ko siya nakuha dahil tinago ng mama mo. At bago ka makauwi, pinilabas niya na nananalaki si ate para hindi mo na siya hanapin. Dahil dyan sa flash drive na to." Iniabot ni Mila ang flash drive at parehas na silang ligo ng pawis at luha. "Sorry, Daniel. Sorry. Pero hanggang dito na lang ang magagawa ko. Please, please hanapin mo si ate. At pag nakita mo na siya, bigyan mo siya ng maayos na burol. Dahil deserve niya yun. Iparamdam mo na may kasama siya. Na hindi siya mag-isa. Na mahal ko siya. Mahal na mahal." Tumakbo palabas si Mila ng silid at agad na pumara ng taxi dahil alam niyang maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay sa oras na maabutan siya ni Madam Catherine. "Manong, support po." Pakiusap niya sa driver at agad naman itong nagmaneho papunta sa port. Tanghali na nang nakarating sa probinsya si Mila at mahigpit na yakap ang isinalubong ng kanyang lolo Edna at lolo Tino. Lola, sorry po. Natagalan ako makauwi." Hikbi ni Mila. "Ang mahalaga, apo, ligtas ka. Ayos na kami doon." Alo ni Lola Edna. Nailibing na ba ng maayos si Tiana? Tanong ni Lolo Tino nang bumitaw sa yakap. Tumangon na lamang si Mila dahil umaasa siya na gagawin ni Daniel ang pakiusap niya. "Yung baby po." Ngumiti si Lola Edna. "Tulog siya. Gusto mo ba siyang silipin?" Tumango si Mila at nagtungo sa kwarto ng matatanda para yakapin ang sanggol na natitirang alaala ng kanyang kapatid. Simula ng araw na iyon, bumalik sa dating buhay si Mila. Wala na siyang pakailam kung kakarampot ulit ang sahod. Ang mahalaga para sa kanya ay kasama niya ang kanyang pamilya
at maaalagaan ng baby na pinangalanan niyang Tiana Serad. Isang araw, habang naglalakad sa plaza pagkatapos ng check-up ni baby Tiana, natigilan si Mila nang makita ang isang lalaking akala niya ay hindi na niya muli pang makikita. May bitbit itong urn na kulay na paborito ng kanyang kapatid. Sa wakas, nakita rin kita. Wika nito nang tumigil ito sa kanyang harapan. Agad namang nagsiunahan ang mga luha ni Mila. Paano mo ko nakita? Kay George. Napangiti si Mila at ibinaling ang tingin sa dala nitong urn. Si ate na ba yan? Tumungo ito at marahang iniabot sa kanya ang urn. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap ni Mila ang maliit na lagayan na laman ng abo ng kanyang kapatid. Hay ate, nakauwi ka na. Sa pagitan ng kanyang mga luha ay niyakap siya ni Daniel. Alam ko masaya ng ate mo ngayon. Napakulong ko na rin si mama at naitama ang mga magaling na gawa niya. Napakatapang mo, Daniel. Hindi, mas matapang ka, Mila. Apo, agad na napabitaw sa pagkakayakap si Mila nang marinig ang boses ni Lola Edna mula sa kanyang likuran habang kalong si baby Tiana. Lola, si Daniel nga po pala. Pakilala niya. Daniel, si Lola, at si baby Tiana. Nanlaki ang mata ni Daniel. Baby Tiana? Daniel, siya ang baby niyo ni ate. Usal ni Mila. Totoo ba? Tumango si Mila. Oo, gusto mo siyang kalungin? Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Daniel nang makandong ang anak sa bisig. Hay anak, sorry natagalan si Daddy. Mila, ano yung hawak mo? Biglang usal ni Lola Edna pagkaabot ng bata kay Daniel. Lola, nakauwi na po si ate. Gumuhit ang payapang ngiti sa mga labi ni Lola Edna nang yakapin ng urn ni Tiana. Apo, niyakap ni Mila ang matanda at sa wakas ay payapa na ang kanilang puso. Apo, iuwi na natin si Tiana. Sumang-ayon naman si Mila at lula ng sasakyan ni Daniel, inuuwi nila ang urn sa kanilang bahay kubo. Emosyonal ang lahat ng ipwestos ang urn sa sulok kung saan madalas daw ay pumapesto si Tiana noon para magpahinga. Pagsapit ng hapon, tahimik na nakaupo magkatabi sa duyan si Daniel at Mila habang mahimbing ang tulog ng baby sa dibdib ni Mila. Magiging mabuti kang ama, Daniel. Usal ni Mila. Sa tingin ko, mas magagampanan ko ang tungkulin ko na maging ama kung sasamahan mo ko. Sabi ni Daniel at marahang naglakad palapit sa kanya. Mila, I love you. Napangiti si Mila at ibinalik ang puno ng pagmamahal na mga titig ni Daniel. Mahal rin kita, Daniel. Mahal na mahal. Sa huli ay nagpakasal sina Mila at Daniel at magkasama nilang pinalaki si baby Tiana ng puno ng pagmamahal. Hanggang dito na lang po. Sana ay baunin natin ang mga aral na ibinahagi sa ating kwento na sa buhay, maraming mga taong daraan sa ating buhay na magiging daan upang mahanap ang mga bagay na ating hinahanap, masagot ang mga tanong na kailangan natin ng sagot. Mag-imo ng mga aral na habang buhay nating babaunin at matagpuan ang mga taong nakatadhana para sa atin. Mahirap man ang proseso, pero malaki naman ang magiging ambag nito sa pagiging matibay natin sa kahit ano pa mang hamon na darating sa ating buhay. At higit sa lahat, mahalin natin ang ating pamilya bawat segundo, bawat minuto. Kung may galit man, matuto tayong magpatawad dahil hindi natin hawak ang bukas. Baka sa susunod na araw, wala na sila at tanging pagsisisi ang maiwan sa atin. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli.